Naririto tayo ngayon sa bayan ng Nasugbu, Batangas kung saan ay patuloy natin tinututukan ang pag-ikot ng mga kandidato sa pagkasenador para sa May 2025 elections. At kanina ay ibinida ni dating Senador Panfilo Lacson na kasama ang ilan pang mga tumatakbo sa pagkasenador. Katulad ni dating Senador o dating kalihim Gringo Onasan, at kanilang tututukan ang pagpapasa ng budget sa susunod na mga taon sapagkat itinuturing nga, sabi nga ni Senador Lacson, itinuturing na ang 2025 national budget ang isa sa pinakakurap na budget na pinagtibay ng ating mataas at mababang kapulungan para sa taong ito. Alam naman natin naging issue, yung 2025 budget. Marami ang nagsasabi, ang nagdi-describe na yung 2025 national budget, yung General Appropriations Act, ito na raw yung isa sa pinakakurap na budget. Totoo nga kasi unang-una, issue ito, alam nyo na ito, bakit nalamangan pa ng budget ng Department of Public Works and Highways ang budget ng education sector? Pag sinabi nating education sector, ito yung DepEd, CHED, SUCs at saka TESDA. 4 lang. Pero noong pinadala ng Malacanang, yung tinatawag na National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget, pinadala sa Kongreso sa lower house at umakyat sa upper house o sa Senado. Noong nagkaroon na ng mga amendments, insertions, napansin namin nabawasan yung budget ng DepEd. Alam nyo, maliwanag sa ating saligang batas na yung education sector yun ang ina-assign ng pinakamataas na budgetary priority. Constitution po yan. Hindi lang yon. Napakaraming nangyari na kung saan medyo hindi na naging responsive yung budget ng 2025 sa pangangailangan at mga prioridad ng mga local government units tulad na Nasugbu sa Batangas at mga iba't ibang bayan pa sa buong Pilipinas. Kasi nagkaroon ng disconnect. Kasi alam nyo naman ito, Mayor, di ba, na kapag kayo'y nagbabalangkas ng inyong mga local development plans, kasama rin naman doon yung inyong mga kongresista. Ang nangyayari, pagka ito na sumiti na sa Regional Development Council at ito'y pinasa na papunta doon sa Malacanang para mabalangkas na yung tinatawag na National Expenditure Program, nababaliwala na lahat ng pinaghirapan ninyo sa council from barangay, municipal or city, provincial, hanggang sa regional. Medyo nabubura lahat yung pinaghirapan nyo, hindi napapadala sa Malacanang. Kaya ang nangyayari, walang consultation at hindi nila alam sa taas, sa Malacanang or sa national, kung ano ba yung talagang yung higit na pangangailangan at mga prioridad ng mga local government units. Kaya hindi natutugunan yung pangangailangan. Ito yung aming pinaglalaban lagi ni na Senator Ligada, Senator Soto, Senator Onasan. Ayusin natin yung pagbalangkas ng budget. Kaya advocate kami ng tinatawag na budget reform na kung saan empower natin yung mga local government units. Kailangan kasi 20% lamang ng output ng mga regional development councils ang umaabot pag naipasa na yung budget, nasa mga 20%. Dapat maiangat natin yon para lalong matugunan yung pangangailangan at saka prioridad ng mga local government units. Kasi sino pa ba ang mas nakakaalam ng inyong mga pangangailangan at saka prioridad kundi kayo mismo. Kayo nasa ground, kayo yung kausap yung mga constituents ninyo, alam na alam ninyo yon. At kaya kami, simula noong nawala si Senator Ligardo sa Committee on Finance, talagang namimiss namin yung kanyang pagbusisi. Kasi mahilig kami magbusisi. At minsan, nagkakakantsawan kami kasi eto na naman si Vice Chairperson Ping, i-interpellate na naman ako. Pero hindi siya marunong mapikon. Tinitingnan niya yung kabuuan at marami siyang tinatanggap sa aming mga amendments. Namimiss po namin yun. At sana, dumating uli yung panahon na magkasama-sama kaming muli sa inyong tulong at sa inyong pahintulot. At isa lang po ang masasabi ko sa inyo, may papangako sa inyo. Kung ako po'y inyong pahintulot ang muli, na makabalik sa Senado, hindi ko po sasayangin ang inyong mga boto. Samantala, sinabi rin naman ni dating Senador Gregorio Onasan
na hindi basta idinidiskwento ang mga Pilipino sapagkat ang kailangan lang natin ay tayo magkaisa, mag-organize at mag-mobilize para sa isang layunin na itaguyod, isulong ang ating inang bayan. Mula dito sa Western Batangas, para sa BNN News Plus, ako si Jonald Dinarayos, nag-uulat.